Magandang umaga po. Nasanay ako na si Preacher Yuel ang nag-introduce sa akin every time na ako'y nagpipreach. At, pero salamat sa Panginoon dahil meron tayong mga na-train. Amen? Na talagang maganda rin makita natin yung kanilang paglago at mga potential yung ating mga young people na ito. Matangkad pa nga sa akin si Andre. Katuwa, pinagmamasdan ko ay sabi ko matangkad pa sa akin ito. Ba't si Melbert naman hindi binigyan ng tangkad? So, pero mataas naman ang boses ni Melbert. Kaya sulit, no? Hindi naman ibinibigay lahat. Merong maitim. Hindi rin si Melbert yan, ha? Pero maputi naman ang ipin. No, yan, ganyan. Binabawi Hindi, sa magkakapatid, iba-iba talaga yan. At ang maganda doon ay nagagamit yung talento natin sa Panginoon. At ako'y nagpapasalamat dahil kayo ay dinala ng Panginoon dito sa church. Talagang nakakatuwa, lalo na si Sister May. Sister May? Ayan, panayang iyak niyan mamaya. Okay, ating bubuksan yung ating Biblia. Matthew 19 verse 1 to 10. Ganito yung ating mababasa. At ang ating tinatalakay ngayon ay tatalakayin itong buwan na ito, Christian Home and Family. Ano po? Matthew chapter 19 verse 1 to 10. Tayong lahat ay tumayo. Basahin ko po yung verse 1, sumunod po kayo doon sa verse 2. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ay umalis siya sa Galilea at napasa hangganan ng Judea sa dako paroon ng Jordan. Nangyari na at nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya tinutukso nila at kailan sinasabi na ayon baga sa utusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan. Verse 5, at sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Verse 7, sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moses na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at hiwalay ang babae? Verse 9, at sinabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng yaon na hiniwalayan, ay nagkakasala ng pangangalunya. Sabay-sabay po tayo sa verse 10, ang mga alagad ay nagsasabi sa kanya, kung ganyan ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, ay hindi nararapat mag-asawa. Tayo po'y manalangin, mapagpala naming Diyos. Salamat po, Lord, sapagkat ito yung mga katotohanan ng iyong mga salita. Panginoon, basbasan mo kami, samahan kami, Lord, at ipaunawa sa amin ang nais niyo pong ipaalam. Sa pamagitan, Lord, ng iyong banal na Espiritu, kami po'y puspusin mo, gamitin mo po ang iyong abang lingkod, huwag po yung aking sarili ang makita, kundi yung mensahe mo. Huwag kaming lalabas, Lord, na hindi po kami napagpala, lalo tigit yung aming mga bisita ngayong umaga. Salamat po, Lord, sa umagang ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Shall be seated. Ang pamagat po ng ating topic ngayong umaga, the sanctity of marriage. Napakaganda sapagkat, alam niyo po sa panahon natin ngayon, ito yung mga binabaliwala ng mga tao. Di ba? At ito yung kalakaran. Kapag isa lang ang asawa mo ay parang hindi ka parang hindi ka sikat.
At kapag ka marami kang asawa, ano daw? Masikat ka. Tama po ba? Yan yung kalakaran natin. We live in an age of lack of moral standard and easy to divorce and to commit infidelity. Kaya nga makikita natin, yung mga Pariseo, tinatanong niya, bakit si Moses ay pinayagan na magkaroon ng tinatawag na tawag doon, divorce? Sinagot din sila dahil sa katigasan ng yung mga puso. Dahil sa katigasan ng yung mga ulo. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, mga magulang, madalas nating mapapanood, di ba? Mababalita, nahiwalay na si ganito, bago ng asawa ni ganito, at kung titingnan natin, parang nagpapalit lang ng damit ang mga tao. Magugulat ka, sino na naman yung kasama mong yan? Lalo ngayon, may palabas na naman sa Channel 2. Ano yan? Pinapanood nyo ba yan? Ako, pinapanood ko yan eh. Kaya nga nagigil ako eh. Grabe ito. May ganyan palang si Doktora, pinapanood din yata. May ganyan palang lalaki, harap-harapan talaga, bulgaran, na niloloko niya yung kanyang asawa. Parang nagpapalit lang ng damit. Na kung titingnan natin, ano po ang resulta na nakikita natin? Wasak na pamilya. Magulong pamilya. Parang hindi pamilya ang turingan sa isa't isa. Walang respeto ang mga anak sa kanilang mga magulang, maging ang mag-asawa ay ganun din. Madalas ang murahan, ang sigawan sa loob ng tahanan. Matatawag bang pamilya yung ganyan? Walang pakialaman, hindi nagmamahalan, hindi nagtutulungan. Kasi ang alam kong pamilya, nagtutulungan. Ang alam kong pamilya, nagmamahalan. Ang alam kong pamilya, na nilalang ng Panginoon, naggagalangan. Nagre-respetuhan. Nagtatakipan kung anong kahinaan. Halimbawa, asawa mo, merong kahinaan. Siyempre, matutuklasan mo naman niya. Pag nagliligaw sa iyan, hindi naman niya sasabihin yung kahinaan niya. Itatago niya yan hanggat maaari. Pag napangasawa mo na yan, lahat ng kanyang mga kahinaan, mga weaknesses niya, lalabas yan. At malalaman mo sa ayaw at sa gusto mo, ano ba naman tong asawa kong ito? Napakanok-nukan pala ng tamad. Samantalang nung naliligaw yan, hindi mo alam, hindi mo nakikita yan. Hanggat maaari, lahat ng pwedeng gawin sa bahay niya gagawin yan. Aba, sipag, nagsisibak ng kahoy. Samantalang gasol naman kami. Lahat pinakikisamahan. Pero pag napangasawa mo na yan, kung ang ugali niya talaga kurap, lalabas ang totoong ugali na masamang ugali niyan. Mga kapatid, mga magulang, magbago man ang mundo. Ito po yan. The standard of God never changes. Magbago man ang lahat, God still demands honesty, frankness, and faithfulness between the partners contracting marriage. Tandaan po natin yan. Yung mga tao nagbabago, pero yung programa ng Panginoon, yung standard ng Panginoon, sabi dito, never change. Hindi nagbabago. Yung mga tao lang nagbabago. Kaya wala kang karapatan na sisihin mo yung Diyos. Sinisisi ang Diyos Lord, ba't ito ba naman itong mukhang ito ang binigay mo sa akin? Ba't itong taong ito, ang dami-dami mga tao na pwede mong ibigay sa akin? Meron nga nanliligaw sa akin, engineer nun Sayang. Bakit ba itong tao na ito? Forma lang pala. Hanggang forma. Mga kapatid, magbago man ang lahat, God still demands honesty. At kahit na anong kalakaran na nakikita po natin sa paligid, hindi po natin dapat gayahin. Kasi alam niyo yung mga dahilan, yung mga nangyayari, kapag nakita niya na ganun yung kanilang asawa, ang sinasabi nila, hiwalayan ko na kaya ito? So pag hiniwalayan, mag-aasawa na naman ng iba. Hindi na naman niya natagpuan yung hinahanap niya, ganun din pala mas masahol pa. So, hihiwalayan na naman, nakakadalwa na siya.
Doon sa pangatlo, baka ito mabait na. Pagdating doon, hindi na naman niya nakita yung hinahanap niya, hiniwalayan na naman niya, nakatatlo na siya. Mga kapatid, mga magulang, yan ba yung design ng Panginoon? Yan ba yung plano ng Panginoon? Ngayon, sa bawat napangasawa niya, sigurado magkakaanak siya. Dumami na tuloy yung lahi niya. Iba-iba yung ano? Iba-iba ang tatay. Isipin mo yung totoo mong anak. Yung, di ba, yung mga anak natin, parehas yung tatay, parehas yung nanay, nagkakagulo pa, lalo na yung iba-iba. Na magsasama-sama sa isang bubong. Kasi nga, kung nanay ka, konsensya mo naman, konsensya di asukal mo, napabayaan mo yung anak mo, basta kayo, binuhay ko kayo, kahit iba-ibang tatay nyo, sama-sama tayo dito, kahit madildil tayo ng asin. Isipin nyo yung mga katwiran na yan. Sa wrong decision, sino nagsasuffer? Yung mga anak. Na dapat sana, teka, nagkamali ako nung una, hindi na ako papayag na magkamali ako sa pangalawa. Palakpakan natin ang Lord. Na dapat yun po yung standard na pangawakan natin. Isa pa na nagiging dahilan, kapag nagbago na ang itsura. Siyempre, nung nanliligaw sa iyo, napakagwapo niyan. Katulad ko na, napakagwapo ko. So baka yung ganun, gwapo pa rin. Darating yung time na magbabago ang itsura niyan. Huwag mong isipin 20 years from now, yung napangasawa mo, design pa rin yung figura ng kanyang katawan. Tama po? Sabi rito, kahit magbago ang itsura ng lalaki at babae, hindi dapat magbago rin yung ating pagmamahal sa kanya. Siyempre, pag nagkakaedad na, nag-iiba na ang itsura natin. Pwedeng, sorry po hindi ko kayo pinapatamaan, pwedeng tumaba, pwedeng mamayat, dahil umiidad eh. At malamang, siyempre, nag-iisip yan ng kabuhayan. Nag-iisip yan ng pang-araw-araw na pagkain. Alam niyo yung mga nanay, kawawa yan eh. Ano kayang ulam namin bukas? Nagagawa ng paraan yan. Yung mga anak naman, nanay, ano bang ulam bukas? Kagigising pa lang, ano po bang ulam mamaya? Iniisip ng nanay natin yan eh. Araw-araw, na sa araw-araw ng kanyang buhay, yun yung iniisip niya, ano bang babaunin ng anak ko? Ano bang, nako, ito na lang yung budget ko, 10 piso. Ano kayo mabibili 10 piso? Kaya pupunta na lang sa tindahan yan, cornic na lang ang ulam nyo. At saka suka. Bangus. May bangus yung maliin, yung cheese cars, chichirya. Yun na lang ang ulam nyo. Siguro pwede, minsan lang yan, pero kung araw-araw, puro bangus na ganun. Anong sustansya? Hello? Hindi dahil nandito si Sister Giselle eh. Sister Giselle, sorry ka ha. Hindi kita pinapatamaan ha. Atin-atin ka kasi. Hindi, joke lang. Mahal ka namin. Amen? Hindi, kailangan ko lang talagang i-preach to eh. Dahil month of February. Amen po ba? Ano, tutuloy ko pa ba to? Tutuloy ko pa ba to? O, titig na titig ka sa akin. Pastor na naman, nakita na naman ako ni Pastor. Hindi na si member. Ha? Gusto mo? Tayo na lang talaga mag-usap. Huwag na sila. Pray muna tayo. Pray muna tayo. Let's pray. Panginoon, kami po'y samahan mo. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagpapala sa amin. Ano man ang aming marinig, Lord, ito'y galing sa iyo. At palambutin mo ang aming puso, Panginoon. Magsilbing katutunan namin. At tunay, Lord, na gamitin mo ito. Magkaroon kami, Panginoon, ng realization. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kapatid, marriage as an institution today is struggling. Talagang totoo naman, kahit nga mga Kristiyano eh. Sabi dito, many seek to redefine what constitutes a marriage.
Yung iba nga, iniiba nila. Gumagawa sila ng ano? Gumagawa sila ng batas na maiba yung kalakaran yung sinasabi ng Bible. We hear of same-sex marriage, open marriage, polygamy, polyandry, polyamory, at marami pang iba. And many joke about it. Akala ng iba, biruan lang ang pag-aasawa. Mga kapatid, marriage is a wonderful institution. But who would want to live in an institution? The family is an institution today, is struggling. Husband and wives often suffer strained relationship. Kasi pag tumatagal na po mga kapatid, mga magulang, siguro yung 1 to 5 years honeymoon day pa yan. Pag dumating na ng 6 hanggang 10, medyo matindi na yan. Medyo matindi na ang pressure niyan. Kaya ang ano po, merong problema bawat relationship. And then parents and children are frequently of odds with one another. Siyempre, pag meron tinatawag na expectation, lalo na yung mga anak, sabi ng mga anak, naku po, pwede bang mamili ng magulang? Kung pwede lang mamili ng magulang, hindi ikaw yung gagawin kong magulang. Sasabihin naman ng magulang, kung pwede lang mamili ng anak, hindi ikaw yung gusto kong maging anak. Nakita nyo? Nandun na yung sisihan. Nandun na yung hanapan ng kahinaan. Na kung titingnan natin, ano bang dapat gawin ng pamilya? Much misery in life is due to dysfunctional family relations. Nagkakaroon po ng problema. In this lesson, we shall consider what Jesus and His apostles taught concerning the Christian home and family. I believe a good place to start is by affirming the sanctity of marriage. Maturuan tayo. Makita natin, ano ba yung sanctity of marriage? Bakit ba sa panahon natin ngayon, parang bihira ako nang narinig yan eh. O kaya, narinig nyo na ba yan? Para bang pag sinabing, kasal lang, walang ganyan. Kahit nga kasal na yan eh. O maghawak kayo ng kamay, kasal na kayo. Nasa yung sanctity of marriage? Di mo ba? Nababaliwala. Para bang maliit na lang, mababaw na lang. Basta masabi lang na meron kang asawa. Mga kapatid, hindi po ganon. Tingnan natin, what is sanctity? The meaning of sanctity, sanctity goes back to the Latin root, sanctus, meaning holy or sacred. Sacred. A synonym for sanctity is godliness, and most religions describe God as completely holy. Ibig sabihin, ang pag-aasawa ay sacred. Sanctity also describe sacred obligation or rights. You have heard of sanctity of marriage, meaning the value and respect society shows to married people. Sa noun, the quality of being holy. Synonyms, holiness, sanctitude. Antonyms, unholiness. The quality of being unholy. Sanctity means sincerity, holiness, property, aptness. Sanctity is defined as the quality of being holy, sacred. Thus, it is common to speak of holy matrimony. Example, sacred marriage. Third, marriage is one of the holiest of relations two people can have. Pangapat, marriage is a bond created by God Himself. Thus, we must treat it as sacred. Ibig sabihin ng pag-aasawa, ito po kinirelate ng Panginoon. Ginusto ng Diyos. Marriage is not something to be entered into lightly. Amen. Amen yung anak ko. Huwag mo daw i-treat siya na simple lang. Mababaw lang. Kung ang pamantayan ng pag-aasawa mo ay basta makapag-asawa lang, hindi po ganon. Hindi ganon. Anong sabi ng former president ng Amerika, si George Bush,
Sabi niya, former President of America, George W. Bush, defend the sanctity of marriage. Alam niyo po, sana tayo din. Amen? Sana dito sa church, ganun din. So, ganyan pala yung kahulugan ng meaning ng sanctity. Holy, sacred. Kaya pag idinugtong mo yan sa sanctity of marriage, ang pag-aasawa pala yan, banal. Sagrado. Hindi pwedeng basta-basta lang. At pag mo itong ititreat ng light lang. Marriage is not something to be entered into lightly. So pangalawa, tingnan natin the sanctity of marriage delineated. Delineated, describe, or portray. Something precisely indicate the exact position of a border or boundary. Number one, marriage was instituted by God. Pag sinabing instituted means establish. Ang pag-aasawa pala yan, in-establish ng Diyos. Diyos mismo ang nag-establish. From the very beginning, following the creation, Genesis chapter 2, verse 18 and 24, ano sabi niya sa verse 18? And the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Nakita po natin. Pakisaksak mo nga yan para may hangin naman konti. Pakisaksak mo nga yan. May Pakita natin mga kapatid, anong nakita ng Diyos kay Adan? Di mo makita ng Panginoon na lungkot siya? At anong sabi niya? It is not good that the man should be alone. Di ba? Nung nakita niya nalungkot, sabi niya, hindi mabuti sa lalaki na nalulungkot. Itong lalaki na ito. Kaya anong kanyang ginawa? Sabi niya, I will make him a helpmeet for him. Ano ba sa Tagalog yung helpmeet? Katulong. Ano ba yung helpmeet? Ibig sabihin mga kapatid, mga magulang, kaagapay. Minsan namamali tayo, yung katulong, ginagawa natin, kaya katulong sa bahay. Ang ibig sabihin ng helpmeet, kaagapay. Amen. Yung asawa. Hindi katulong. Nakuha po natin? Ano ba? Designed for those created as male and female. Sabi ng Matthew chapter 19, verse 4 and 6. At siya sumagot at sinabi, hindi ba ganun yung nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay silang nilalang na lalaki at babae? Verse 5, at sinabi dahil dito'y, eto na, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Biblical yan. Biblical po ba to? Kababasa lang natin. Ano daw? Ang sabi rito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya yung mga magulang dyan, huwag kayong iyak ng iyak. Naku po, mag-aasawa na si atin. Biblical po yan. Iiwan ng kanyang anak na lalaki, yung kanyang kinagis ng magulang. Yung kanyang ama at ina. At siya makikisama sa kanyang asawa. Ang kalakaran sa atin dito, isipin mo may asawa na nandun pa rin sa puder ng kanyang magulang. Hindi po biblical yan. Kaya nga pagka sa mga nagbabalak mag-asawa, nakakahiya na may asawa ka na, umaasa ka pa sa magulang mo. O kaya sa biyanan mo. Nakuha po natin? Hindi tama yan. Dapat, sabi rito, i-apply natin yung sinasabi ng Bible. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ito pa, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Anong ginagawa ng mga tao ngayon? Pag nagsawa, hinihiwalayan yung partner.
Hindi po tama yan. Di ba? Kung ano man yung mga kadahilanan, ikaw ang nakakaalam yan, pero hindi solusyon yung iiwanan mo yung partner mo. Maliban na nga, sabi doon sa binasa natin, maliban kung nangalon niya, unfaithful yung asawa mo. Pero kung yung asawa mo tumabalang ng konti, at siyempre nasira yung figura at iiwanan mo, mali ka dyan. Di mo ba? Kaya nga dapat, bago mo mapangasawa, tiyakin mo yung sarili mo eh. Ito ba talaga yung makakasama ko? Araw-araw, ito yung mukhang ito, makikita ko. Pagising ko sa umaga, itong mukhang ito. Buong maghapon, itong mukhang ito. Buong buhay ko, itong mukhang ito. Payag ba ako nun? Tanungin mo yung sarili mo. Pag hindi ka pumapayag, huwag mo na pakasalan. Nakuha niyo po ako? Doktora, nakuha niyo ako? Ate Inday, payagan mo na ha. Kaya lang tiyakin nyo mabuti. Kilatisin nyo mabuti. Hindi po masamang mangilatis. Yung mapapangasawa mo. Kasi ito yung sinasabi pala na matatanda na hindi kanin na isusubo na pag mainit ay pwede mong iluwa. Ngayon ko lang ito napagtanto. Tama naman. Pwede mo bang ibalik yung napangasawa mo kung ayaw mo na? Sa kanyang nanay? Sa kanyang magulang? Ay, ayoko na po ng anak nyo. Inyo na yan uli. Alam nyo, nangyayari yan. Sa ating panahon ngayon. Ibinabalik. Tapos nag-aasawa na naman siya ng panibago. Palagay nyo, pag meron siyang asawa at kinasal sila at nag-asawa siya, masasabi mo bang asawa yan? Hindi mo asawa yan, nilive-in mo lang yan. Ang totoo mong asawa yung pinakasalan mo. Nakuha niyo po? Yun yung asawa mo. At kahit ulit-ulitin mo, na pumatol ka sa iba, nagpartner ka ng iba, hindi mo pa rin asawa yan, ka-live-in mo lang. Ang problema, dumadami yung anak mo. Kaya nag-aaway-away nagkakagulo. Nagkakagulo. At nagkakaroon ng hiwalayan. Pero sabi rito sa verse 6, kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman, ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Whose union becomes one flesh. Ibig sabihin, marriage is not a creation of the state, but of God Himself. Hindi ito ginawa ng ating bansa. Di ba? Ang Diyos mismo. Kaya nga, paulit-ulitin mong tanongin ng Diyos, Panginoon, ito ba talaga ang binibigay mong partner sa akin? Alam mo, pagka ang Diyos ang nagbigay sa'yo, kompleto. Talagang, kahit ayaw mo, magugustuhan mo kasi Diyos ang nagbigay. Pangalawa, marriage is regulated by Jesus. Jesus has been given all authority, will be our judge in all things. Sabi ng Matthew chapter 28, verse 18, He thought that the man may try to put asunder, but only God put asunder. He thought some might have to remain celibate, make themselves eunuch. Kaya nga sabi na iba, ang hirap naman yung pamantayan na yan. Hindi na lang ako mag-aasawa. Ano nangyari sa kanila? Eunuch sila. May ganon. Ang tawag doon, single blessedness. Kaya lang, ang hirap naman po nun Sa nakikita ko ng mga ganong mga tao, tumatanda na, malungkot. Amen po, mabuti na mabuti. Kasi ang ginagawa ng mga ibang ganyan, nag-aalaga ng mga ampon, nag-aampon. Ang problema yung mga ampon, mga walang utang na loob. Pinag-aral, dinamitan, inalagaan, paglaki na binabaliwala yung nag-alaga sa kanya. Mga kapatid, kung ganyan ang sitwasyon mo, dapat alagaan mo yung nag-alaga sa'yo. Isipin mo yan, di na nag-asawa dahil sa'yo. Di mo ba? Kaya napakasarap na makita po natin ito, mga bagay na ito. Pangatlo, his Apostle Paul had more to say concerning marriage. Sabi na Apostle Paul, marriage is for life. Marrying another while one spouse is alive is adultery. Kapag ikaw ay nag-asawa, nagpakasal ka, pagkatapos naghiwalay kayo, nag-asawa ka ng iba, nagkakasala ka ng adultery. Anong kailangan? Katapatan sa isa't isa.
Ngayon, kung patay na ang asawa mo, sabi ng Romans chapter 7, verse 1 to 4, kung patay na ang asawa mo, doon ka palang pwedeng mag-asawa. Kung buhay pa at nag-asawa ka ng iba, nagkakasala ka ng pangangalunya. Yun eh. Ibig sabihin pala hanggang kamatayan. Di ba? Kaya ang ginagawa ng iba, di ba may mga pelikula na talagang ginagawa niya ng paraan para mamatay yung asawa niya. Para makapag-asawa siya ng iba. Mali naman yun. Di po ba? Hindi naman tama yun. Husbands and wives have certain duties toward one another. Alam niyo, ito yung design ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 7, verse 3 and 5, pakitakpan yung tenga ng mga bata. Nahirap i-preach to eh. Sabi niya, ibigay ng lalaki sa asawa ang kanyang nararapat, at hindi naman ang babae sa asawa. Verse 4, ang babae, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa at gayon, di naman ang lalaki, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Verse 5, huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo mamalagi sa pananalangin, at muling kayo magsama, baka kayo tuksoin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Mga kapatid, takpan mo na yung tenga ng mga bata. Sex is sacred. Para sa mag-asawa lamang. Amen? Para sa mag-asawa. Pag hindi mo asawa, hindi yan sagrado. Nagkakasala ka sa Panginoon. Ibig sabihin, Jesus as Lord, overall is final arbiter regarding marriage. Mananagot tayo sa Panginoong Yesus. Siya yung ating final arbiter. Siya nga yung ating mediator eh. Siya nga yung ating siya yung tagapagtanggol natin eh. Lalo na pag hindi mo inayos yung pag-aasawa mo. Di mo ba? Pangapat, marriage is reserved for intimacy. The only proper relationship for sexual intimacy, intercourse is marriage. Yun. Kaya nga, sabi ng Bible, maghintay ka. Darating ka rin dyan. Huwag kang magmadali. Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, Valentine. Marami nagde-date. Mga kapatid, sabi ng Hebrews 13 verse 4, maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan. Sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalong-ngalunya ay pawang hatulan ng Diyos. Kailan ba gagawin? Sabi rito, not before the wedding or during courtship, but only after the wedding. Ano ba yung sinasabi mo, pastor? O, takpan nyo muna yung tenga ng mga bata. Yung mga pulot gata na tinatawag. Nakuha nyo po? Bago kayo pumunta doon sa tinatawag na ginagawa ng mag-asawa, huwag mong gagawin yan habang hindi pa kayo kasal. Kailan daw gagawin? Not before the wedding or during courtship, but only after the wedding. Kung talagang mahal ka ng lalaking yan, maghihintay siya. Hindi, talagang gusto ko nang gawin ngayon. Hindi naliligaw, parang, kaya makita nyo ngayon ang kalakaran, di ba? Girlfriend mo pa lang, boyfriend mo pa lang, parang asawa mo na. Pinipresent mo na na asawa mo. Ito, girlfriend ko eh. Naglilibin na. Nasaan yung sacredness? Amen? Nawala yung sacredness. Nawala yung ginawa ng Panginoon. Sabi ng isang kwento, naikwento ko na sa ito noon eh. Naalala ko yung tinuro ko sa inyo. Yung example ng isang lalaki. Sabi rito, a young man may tell to his girlfriend, I love you so much, but I can't wait until marriage to have a sexual relationship. Ano sabi ko sa inyo noon? This young man does not love his girlfriend. He loves himself. He wants self-gratification. If this couple pursue the cause of sex before marriage, they are headed for trouble. Napakalaking problema niyan. Di ba? Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Kapag ginawa mo yan, minsan lang naman eh. Kaya ano nangyayari? Ang kalakaran natin ngayon, welcome the bride, 3 months inside. Nasaan na yung sacredness?
Tahimik tayo. Pero yun po yung nangyayari. Nakakahiya. Yung anak ko nga nagtanong Daddy, kailan na ikinasal to? Bakit? Ang laki na pala ng baby. Ba nagbibilang din? Di ba? Ibig sabihin, before ng marriage, buntis na. So dahil pastor ako, pinapaliwanag ko. Ginagawa nila yan, pero mali yan. Naku po natin, hindi yan ang sinasabi ng Bible. At kapag kaganyan, sabi rito, itong mag-asawang ito, itong dalawang ito, ginawa nila yan, they are headed for trouble. At kung talagang nagmamahal siya, marunong po siyang maghintay. Yun yung totoong nagmamahal. Marunong maghintay. Di ba ba? Nakuha niyo po ako? Sex outside marriage between a man and woman is fornication. Fornication po yan. Fornication includes premarital, extramarital, or same-sex relations. Yung mga lalaki na pumapatol sa kapwa lalaki, di ba? Yung mga babae na pumapatol sa kapwa babae, fornication po yan. O yung premarital sex, bago kayo magpakasal, may nangyari na sa inyo. Hindi po yan maganda. At yun yung kalakaran ngayon, parang nabaliwala na yung sacredness ng marriage. Kaya ang mga pastor, walang magawa. Kasal na lang ng kasal. Meron ako alam na pastor, 15 minutes lang kinasal. Nasaan na yung sacredness ng marriage? Anong klase yan? Ako po, hindi ako nagkakasal ng ganun. Dapat maintindihan niya. Bakit ba sila mag-aasawa? Ano ba yung mga dapat nating gawin? Kaya ano nangyayari? Hindi alam nung mag-asawa pag sila nag-asawa. Bahala na. Pwede bang bahala na ang pag-aasawa? Nakuha niyo po? Hindi pwedeng bahala na. Mag-aasawa na po ako. Meron ka na bang pera? Mangungutang nga po ako eh. See? Yun ba yung panuntunan ng Diyos? Sex outside marriage is not without physical and psychological consequences. Even casual, deeply affect the brain and our emotions. Apektado po yung utak at apektado yung ating emotion. Meron pong impact yan. Meron tinatawag na chemical reaction in the body, occur that lead to bonding, even addiction. Pwede kang maging addict dyan. Isipin mo yun? Kaya maraming nagbibilang ng girlfriend, nagbibilang ng boyfriend, at hindi na siya makaalis doon. Yung naging addicted na sa ganun. Yun ang mahirap tanggalin. Lalo na pag naging addict ka. Di ba? Pag nakakita ka ng gwapo, gusto mo kaagad na and leading to an increase of depression and suicide when there is no marriage. Kasi ang mga lalaki, kapag nakitang ganun yung babae, nawawala po yung respeto. Nakuha niyo po? Nawawala ang respeto. At malamang, kahit kayong mga babae, pag nakita nyo ganun yung lalaki, nawawala din yung respeto nyo. Na kahit anong gandang lalaki niyan, na kahit anong gandang babae niyan, pag nawala yung respeto sa isa't isa, hindi na po yan masasabing matatag na pagsasama. Lifetime yan eh. Kasi yung respect pinagpapaguran. Amen? Amen po ba? Bakit po natin ito dapat malaman? Dapat malaman ito. Lalo na po ng mga mag-asawa. 25.3% of sexually active teenage girls experience depression. Ito po yung survey sa US. 14.3% of sexually active girls attempted suicide. Premarital sex endangers having successful marriage. So, hindi nagiging maganda yung kanilang pag-aasawa. Mapanganib sila. Mapanganib yung kanilang pagsasama. At pwedeng, The national divorce rate in US is over 40%. Premarital sex.
Couples who wait to have sex until marriage and remain faithful have divorce rate of only 20%. Meron pa rin, pero lessen. Couples who have more sexual partners prior to or outside of marriage have much higher rate of divorce. Talagang kapag nagmamadali sila, kinakalabasan, naghihiwalay sila. Mga kapatid, a successful marriage requires mutual respect and trust. Courtship is the time to build respect and trust, which will strengthen your marriage. Alam mo, nanliligaw, nanunuyo, di ba ang ganda niyan? Alam niyo, nawawala na yan eh. Meron palang implication yan. Lalo na doon sa bawat isa, sa partido ng babae, sa partido ng lalaki. Ano sabi rito? Courtship is the time to build respect and trust, which will strengthen your marriage. At saan ba dapat pumunta ng ligaw, umakyat ng ligaw? Dapat sa bahay nyo. Huwag sa kanto. Huwag nyo magte-text, o kita na lang tayo dito sa labas ha. Hindi naman natin, wala naman si mama eh. Dapat pinupuntahan sa bahay. At kung kinakailangan, manuyo. Di mo ba? Hayaan nyo maghugas ng plato. Yung mga kawali nyo, pahugasin nyo ng kawali. Anong implication nito? Nagbibuild ng respect and trust, which will strengthen your marriage. Di ba maganda naman yung nanuyo sa'yo? Tama po? Maganda naman, kinikilatis mo. Inaalam mo. Kilalanin niya yung parents mo. O parents niya, kilalanin mo. Nagbibuild ng respect. At syempre, dapat pinapanalangin mo mabuti. Nagtutulungan kayo, lumalago kayo sa pananampalataya. Kasi kung hindi, wag na lang. Baka ikaw na lang laging ginagamit. Umatid ka naman sa church. Ikaw nakikiusap. Wag. Dapat makikita mo rin yung paglago niya. Pangalawa, if your potential spouse will sin with you before you married, what assurance do you have they will not sin against you after you marry? Alam mo, napangasawa mo, nahulog na siya sa kasalanan. Ano yung assurance na hindi niya uulitin yung kanyang ginawa? Both side, lalaki at babae. Boyfriend, girlfriend mo palang, unfaithful na. Anong assurance na magiging faithful siya pag napakasawa mo na yan? Di mo ba? Doon pa lang, naliligaw pa lang, binibuild na yung yung sarili niya. Tinitingnan niya yung sarili niya. Kung karapat-dapat ba siyang pakasalan mo. At yun yung dapat na malaman po natin. Hindi dahil gwapo, o maayos, ang manamit, ay okay na yon. Mga kapatid, huwag tayo pong magmamadali. Huwag magmamadali sa pag-aasawa. Huwag magmamadali. The sanctity of marriage is preserved when it alone is the realm of sexual intimacy. Hinihanda ng Panginoon yung sarili mo. Ang daming dapat ihanda. Emotional, spiritual, financial, ang dami. Dapat ready ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo para kung dumating ka sa ganon, alam na alam mo yung gagawin mo. Di po ba? Kaya nga importante yung kinikilatis mong mabuti. Pinapanalangin. At siyempre, dapat ay Kristiyano. Dapat mananampalataya. Conclusion, marriage is not an institution created and designed by man or the state. Marriage is sacred institution, instituted by God in the beginning, regulated by Jesus and His apostles in the Word of God, reserved for sexual intimacy between a man and woman. Marriage is successful institution. When we follow the biblical injunction concerning it, when members of the family fulfill their proper roles, ito yung 10 Commandments of successful marriage. Sabi rito, number 1, bear and forbear. Work together, play together,
and grow together, grow up together. Avoid the little quarrels, and the big ones will take care of themselves. Kung may mga maliliit, okay lang yan. Di ba? Normal lang yan eh. Kung malaki, hayaan mo na siya. Kung lalo, kung di mo kayang i-solve. Pang-apat, give and take. Yung tinatawag na compromise. Pag napangasawa mo na, dapat merong give and take. It is the anti-toxin of divorce. Di ba? Kung kaya mo na rin lang tiisin, kaysa naman maghiwalay kayo, di tiisin mo na. Meron nga ako nabalitaan eh. Naghiwalay. Alam niyo yung dahilan? Mabaho lang yung paa ng lalaki. Natuklasan niya eh. Eh nung naliligaw, siyempre, laging smoothing, ganda ng... nung napangasawa, nung nagtanggal ng sapatos at saka medyas, mabantot pala yung paa. Aba, hiniwalayan na. Tapos meron naman sa US nangyari, ang lakas pala maghilik. Kaya tinatansya ko rin eh. Minsan malakas na rin ako maghilik, baka hiwalayan ako ni Ma'am Beck eh. Daddy, lakas mo na maghilik. Technique naman to, pag malakas ako maghilik, ang ginagawa niya, bumabaliktad. O, doon ako sa kabila, doon sa kabila. Hindi natin masasabi yung panahon habang tumatanda tayo eh. Ano, ang solusyon ba? Hiwalayan mo dahil ganon? It's a minor things. Yung iba ginagawang major yung minor. Maliban na lang kung irresponsable itong tao na ito. Di ba? Wala na nga may pakain sa anak, ang dami-dami pang mga kulasisi. Ang dami-dami pang mga ginagawa. Wala na nang iniintregang pera sa kanyang asawa, nagsusugal pa. Ay, delikado yan. Na dapat sana pinag-uusapan. So, compromise, give and take. Panglima, practice sympathy, good humor, and mutual understanding. So, i-practice po natin yan. Di ba mas maganda pamisa-misa, patawa ka naman sa pamilya. Huwag puro kaseryosohan. Don't grouch before breakfast or after it. Pampito, respect your in-laws. Ito yung 10 commandments of successful marriage. Respect your in-laws, but don't criticize them or take criticism for them. Irespeto natin yung ating mga biyanan. Huwag natin silang i-criticize. Huwag natin ikukwento yung mga biyanan natin. Ikwento natin yung maganda. Huwag natin ikukwento yung mga pangit doon sa ating mga in-laws. Na dapat minamahal din natin. Kasi kung mahal natin yung ating partner, mahal din natin yung ating in-laws. Palakpakan natin ng Lord. Never nasiraan mo yung in-laws mo. Di ba? Nung una, yun ang sinusuyo eh. Nililigawan bago mo pa siya napangasawa. Tapos nung napangasawa mo na, inaaway mo na. Ano ba naman itong biyanan ko? Naku po, pag may pagkakataon, sisipain ko ito eh. Mahalin yung in-laws natin. Mahalin natin. Respect. Pangwalo, establish your own home. Even if one room flat, kung maliit na room, mag-establish ka. Huwag kang makikisuno. Establish mo yung your own home. Gumawa ka kahit maliit lang na bahay, at least sa'yo yan eh. Huwag yung mentalidad na may anak na kayo, nakasuno pa kayo doon sa biyanan mo o sa kung saan man, sa magulang ng babae o sa magulang ng lalaki. Kaya ka nga nag-asawa eh. Di mo ba? Tapos nagsiselos pa doon sa mga kapatid na walang asawa. Ano ba naman yan? Ba't binigyan mo yun? Samantalang ikaw may asawa na dapat ang isip mo doon sa anak mo at doon sa asawa mo. Hindi ka na yung parang nakikisosyo ka pa doon sa pasalubong ng tatay mo. Pasalubong ng nanay mo. Panglima, pangsyam. Build your own home on religious faith with love and forgiveness as the watchword. Pangsampo, don't fight to each other. Huwag kayong mag-aaway. Lalo na yung sisigawan. Pangit pala yun, ano? Nakakaubos ng lakas. Siguro may tanong kayo, Pastor, paano kung, Bishop, paano kung
Parang irresponsible talaga yung asawa ko. Talagang ilapit mo sa Panginoon. At never na hihiwalay mo yung asawa mo, lalo na kung ikaw ay mananampalataya. Anong gagawin mo? Ba't mo siya hihiwalayan? Mag-aatawa ka rin? Hindi ka na rin pwede mag-asawa. Talagang yun na yun eh. Kaya nga ito ay warning, ano po, sa mga wala pang asawa. Talagang ipag-pray natin yung mapapangasawa natin. Amen? Maganda nga. Ano eh, nalaman nyo na ngayon. Ibig sabihin, meron na kayong guidelines. Alam nyo, kung hindi nyo ako susundin, bandang huli sasabihin nyo, tama pala si pastor. Sana nakinig ako. Amen? Sana in-apply ko yung tinuro namin, yung pinag-aralan namin sa worship. Build your own home. Build your home on religious faith with love and forgiveness as the watchword. Napakaganda, ano po? Alam niyo, isang magandang pamilya, nandun yung lumalaki saan? Sa turo ng Panginoon, makikita sa kanila yung pagmamahalan, makikita sa kanila yung pagpapatawaran. At nakita natin unti-unti silang lumalago. Yan yung design ng Panginoon sa kanyang mga anak. At natutuwa ang Panginoon pag nakita niya na ganyan yung mga anak. Alam niyo po, sasabihin ko po sa inyo, ito yung pinapasalamatan ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat po dahil hindi naman ako ganito before. Hindi naman ganito yung pamilya namin before. Wala nga kami pakialaman eh. Pero nung nakakilala ako sa'yo, napakabuti mo kasi itinuro mo sa akin ito. Wala pong regret ang Kristiyanong pamilya. Wala pong regret. Christian home and family. Magandang makita talaga na ina-apply natin yung Bible sa ating pamilya. Yun nga lang, talagang dapat alamin natin, from the very beginning, alamin natin ano ba yung sanctity of marriage. Gaano ba ito kahalaga? Napakahalaga po pala. Kapag mali ang simula natin, mali na rin yung huli. Dapat simulan po natin sa tama. Kasi walang blessings eh. Walang blessings. Yung nag-umpisa ng mali, walang blessings. Alam niyo yung purpose ng pag-aasawa? Inahangad mo yung blessings ng Panginoon eh. Amen? Ngayon kung tawag dito, sinalungat mo na yung gusto ng Panginoon, ano pa yung aasahan mong blessings? Nag-aas ka ng blessings, nananalangin ka na pagpalain yung pamilya mo, mali yung pinag-umpisahan mo. Anong blessings ang ibibigay sa'yo ng Panginoon? Pero kung nag-umpisa ka ng tama, kahit hindi ka na maghingi, ibibigay at ibibigay sa'yo ng Panginoon yan. Psalm 37 verse 4, para sa ating conclusion. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Verse 5, commit. Ano nga yan, Sister Marbet? Thy ways unto the Lord, and He shall, paki-plus mo nga. Nakalimutan ko na. Verse 5. Ang ganda, no? Delight yourself also in the Lord. Sa Tagalog, ihabilin mo. Nililito rin ako nito eh. Ayaw matutunan eh. Ayan, English mo anak, English mo. English mo na, ayan. Verse 4 muna. Ayan. Delight thyself, sabay-sabay po natin basahin. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Verse 5. Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Oh. Pag ginawa natin yan, i-bless tayo ng Panginoon. Pero pag hindi natin sinunod, palagay nyo, may blessings. Ayun na nga yung instruction ng Lord eh. Delight yourself also in the Lord. Ibig sabihin yan, unahin mo ang Panginoon muna eh. And He shall give you the desires of your heart. Kasunod pala yung magbibigay siya ng nasa ng iyong puso. Kaya wag kang matakot. Lord, sino ba talaga ibibigay mo sa akin?
ilalagay ng Panginoon sa puso mo yan. Kaya yung meron na, tiyakin nyo na ang Lord ang naglagay. Baka hindi. Sino ba may mga boyfriend, girlfriend na rito? Taas ang kamay. Tiyakin na ang Lord ang naglagay. Kung hindi, kalimutan nyo na yan. Amen? Pastor, hindi. Ang ganda ng mata niya. Maniwala ka. Pag nagsalamin yan, hindi mo na makikita yung tantalizing eyes niya. Tiyakin mo na ang Lord ang naglagay sa puso mo. Pag ang Lord, di ba? Delight yourself also in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Commit. Iabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang pakapangyarihin. Ang Lord ang bahalang gumawa sa iyo. Ang Lord ang bahalang tumulong sa iyo. Ang Lord ang magbibigay sa iyo ng partner. I believe, yung verse na yan, hindi lang sa pag-aasawa, sa lahat ng bagay. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Sa blessings. Yun nga lang, talagang malaking factor yung pag-aasawa eh. Kasi pag nagkamali ka, naku po, magkakawindang-windang na lahat ng bagay. Mga decision making, ang hirap. Ang hirap mag-umpisa uli. Isipin mo yun. May napangasawa ka, tapos mag-aasawa ka na naman uli. Ang mahal kaya magpaanal. Di ba? Minsan nanghanga tayo doon sa mga nagpapalit ng asawa. Hindi po natin dapat hangaan yan. Tingnan natin yung may takot sa Panginoon. Pag nagpanal ka, maganda ka ng mga 200,000, 300,000. Hanggang kalating milyon. Pag nagkamali pa, baka itakas pa nung attorney na mag-aayos ng kasal mo. Di mo ba? Ang daming ganyan eh, mga artista, nagpakasal, nagpaanal, nag-asawa na naman ng iba. Hanga-hanga tayo. Akala natin perfect yung family na. No. Hindi po perfect. Mas maganda pa yung simple na pamilya na may takot sa Panginoon, maayos. Maayos. Hindi po yan nasusukat doon sa akala natin. Kung tutuusin nga, ano yan eh? May problema sa utak. Alam niyo yan? Isipin mo, tanda-tanda mo na gusto mong pumatol sa bata. Ano yan? May problema sa utak yan. Anong problema? Isipin mo yun. Ano ba ako, matanda na ako, umidad na ako ng 60. Tapos, ang mapapangasawa ko, 20. Maging babae, ganun din. Maraming ganyan eh. Di ba? Ang tanda-tanda na ng babae, pipili ng bata. Abay, mag-isip ka. Baka mamaya, ang yaman-yaman mo, ang dami mo na naipon, unti-unti naubos na. Kasi ibinigay mo doon sa partner mo. Ang isang maayos, may takot sa Diyos, hindi na naghahangad ng ganun. And besides, alam niyo po, pag umiidad na, hindi na yung ganun eh. Companionship ang hinahanap mo. Pagka napangasawa mo na. Wala na yung ganun eh. Sa mga bata lang yan. Pag may edad na, ang sarap ng pakiramdam na lagi mong kasama yung asawa mo eh. Di ba? Mahawakan mo lang sa kamay, kompleto ka na eh. Kahit nga lang, marinig mo yung boses eh. Comfort na yun eh. Tapos kasama mo pang nananalangin, kasama mo pa sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Inaayos ng Lord ang ating buhay. At yun yung gusto po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya gumugulo ang bansa dahil sa simula pa lang, hindi maayos. Kahit dito sa Pilipinas, kahit sa bansang Amerika, sa ibang bansa, hindi maayos yung pagsisimula ng kanilang pag-aasawa. Kaya nagkakaroon po ng problema. Amen? Kaya wag na po tayong tumulad sa kanila. Ayusin na natin habang maaga pa. Gawin na natin yung sinasabi po ng Bible. Christian home and family. Napakaganda niyan. Sapagkat tayo mga Kristiyano, tayo yung tinitingnan na marami mga tao. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po, Lord, sa pagtuturo mo sa amin. Ama, patuloy na bigyan mo po kami ng grace na may apply namin ito sa aming buhay. At makita mo ito sa amin, yung prinsipyo na yung mga salita. Salamat po sa mga kapatid.
na dinako mo sa lugar na ito. Salamat po. At ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pakikipisyan ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.